So, mga sangkay, marami po ngayon ang naaalarma sa ating bansa kasi may biglaan daw pong mga nagdatingang mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Well, gaano nga ba katotoo ito? Okay, magandang oras po sa inyong lahat mga kababayan, mga solid sangkay. So, marami nga po mga kababayan po natin ngayon ay nagtataka bakit daw po may mga nagsulputang mga Amerikanong sundalo sa ating bansa. At actually, nakarang araw ko itong nakita, siguro kahapon mga sangkay, pero ngayon pa lamang po natin itatapik kasi nabalita na po sa mga balitaan sa media. Bago natin pag-usapan yan, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito na nga ang nangyari mga sangkay. Ito yung lumabas na report. Bigla ang pagdating ng mga US personnel sa Cagayan de Oro City, lumikha ng ingay sa social media. Biglang sabay-sabay na pagdating ng US personnel sa Cagayan de Oro City, lumikha ng ingay sa social media. 4th Infantry Division Commander nagpaliwanag sa publiko. Bakit daw? Alamin natin yan mula kay Jundi Makutak, Aris 19. Kasi nakapagtataka lang din mga sangkay na bakit sa gitna po ito ng digmaan ngayon sa Middle East. Ano ba? May lulusob ba sa Pilipinas? Yun yung tanong ng mga, alam nyo naman, mayroong trauma mga sangkay yung mga Pilipino sa nangyari rin po nung naalala nyo yung World War II, 'di ba? Nandito yung mga Amerikano. Then dahil nandito yung mga Kano, nilusob tayo nito mga Japanese. So doon nangyari yung invasion bago po tayo i-rescue ni General Douglas MacArthur. So ngayon, mga sangkay, nakita ko to sa social media, pakalat-kalat po yung mga pictures. Ang dami po mga sundalong Amerikano na dumating sa ating bansa. Kaya nag-raise po ito ng may mga tanong, yung marami, ano ba? May paparating ba na digmaan sa Pilipinas kaya tila baga naghahanda yung mga Kano? Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Brother Angel. Lumikha ng pangamba sa publiko ang biglaang pagdating ng mga nakasibilyang US personnel sa Cagayan de Oro City. Agad kumalat sa social media mga larawan at mga haka-haka, lalo pat nagpapatuloy ang giyera sa pagitan ng Iran, US at Israel. Upang may tuwid ang mga impormasyon, Ayan, ito po yun. Yan po yung mga larawan, mga sangkay, na nakita po sa social media. Ngayon, medyo kinakabahan nga po yung marami, kahit naman sino, mga sangkay, di ba? Kung walang pagpapaliwanag ang Armed Forces of the Philippines, then ano to? Bakit tila baga biglang dumami at nagdatingan ito mga sundalo ng US? Anong meron? Meron bang bakbakan na magaganap, mga sangkay? labas ng kanyang public statement, si 4th Infantry Diamond Division Commander Major General Michel Aineron Jr. Ito siya, mga sangkay. Okay? Ayon sa kanya, ang pagdating ng US troops sa Cagayan de Oro City ay ang ilulunsad nilang nationwide final joint balikatan exercises na lalahukan ng Filipino forces at US forces na gaganapin sa isa sa EDCA site sa Mindanao. So yun pala ang dahilan. Merong military exercise po sila sa isang EDCA sites. Nandan po natin, mga sangkay, ang US. Kasi may mga kumakalat, di ba? Sabi doon, ang Pilipinas daw yung US daw mayroong sariling mga military bases sa Pilipinas. At yun daw po ang mga EDCA sites. Hindi po totoo yun. Wala pong base militar ang Amerika sa ating bansa. Dahil pag sinabi po natin na may military base ang US, ibig sabihin controlled by the US ang isang lugar. Kasi base militar nga nila. Pero hindi po ganun. Ang EDCA sites ay kontrolado ng mga sundalong Pilipino. Kumbaga, nandun lamang po yung mga Amerikano, kabilang lamang po sila doon, nakahalo. Pero, hindi po ibig sabihin nun na, ano na po yun, na military base na po ng Amerika.
Hindi po. Ito pong EDCA sites ay mga kampo na kontrolado po ng Pilipinas. Hindi po ito matatawag na military base ng US. Pero mga sangkay, syempre, andun pa rin po yung mga kano. So, kaya kinakabahan pa din po ang marami na baka mamaya kung ano po ang mangyari sa atin. Syempre, andyan yung China. Kasi ano to malaki ang posibilidad na mag-trigger po talaga itong mga sigalot na marami pang mga bansa. Maliban pa po yan sa Middle East. Of course, sa Middle East, nag-start na nga po sila. Malapit na pong pumutok sa regional war yan, mga sangkay. So kapag nangyari yan, naku po, mas malaki ang potential for World War II, World War III. Kapag nag-World War III, anak ng tokwa, mga sangkay, maghanda na po tayo. May mga nuclear po yung mga yan. At Diyos mio marimar, ang Amerika nasa Pilipinas. So automatic, damay po tayo na naman, anak ng tokwa. Ang Lumbia Air Base, ang dating Lumbia Airport sa Cagayan de Oro City. Ayon kay Major General Aneron Jr., wala umanong kinalaman sa tensyon sa Middle East ang nabanggit na aktibidad at isa lamang umano itong regular joint military exercises. Actually, mga sangkay, medyo ano lang to siguro nung nakita ng mga Pinoy kasi pinicturan po nila Kinalat sa social media. Medyo yung takot lang po siguro nila kasi nangyayari nga po yung puksaan doon sa Middle East No? Nangyayari. Pero normal po itong nangyayari na mayroon pong mga military exercise ang US at Pilipinas. Actually, minsan nga kasama pa po yung Japan, kasama pa yung Australia, kasama pa po yung ibang mga bansa, mga sangkay na nagsasagawa ng mga military activities dito sa Pilipinas. So may mga joint exercises itong mga militar na dito po sa Pinas ginagawa, mga sangkay. So common po ito na nagaganap, kaya nga naiinis yung China dahil dyan. Hindi na po yan bago sa Pilipinas. Kaya nga lang ang bago kasi may digmaan sa Middle East tapos biglang may ganito. Diba? Medyo, ano ba mayroon? Mayroon bang digmamaganap? Sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos na nakapokus sa Humanitarian Assistance and Disaster Response Operations o itong HADR. Hinihikayat ni Major General Aneron Jr. ang publiko na huwag agad maniniwala sa mga unverified information. I'm sure, mga sangkay, alam nyo na yung mga nagpapakalat niyan. Diba? Yung mga DDS yan. Sigurado, tinatakot na naman nila yung Pilipinas. Sasabihin na naman nila, ayan na, magigera na. Maghanda na tayo. Hanggat andyan si BBM, delikadong Pilipinas. Ganun po yung mga nila, mga sangkay. Na kumakalat sa social media. Mula sa Central. Okay, yan. At least malinaw na ngayon. Hindi na po tayo maliligaw sa kwento. Okay? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Subscribe nyo po ito, Sangkay Revelation, dahil nako po, garantisado magaganda po yung ating mga vlogs dito. Yan, makikita nyo naman sa title, kapupulutan po ito ng kaalaman at aral. Okay, hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.